Paano ba sumikat? Hindi pa naman ako sobrang sikat, pero kumbaga yung medyo may kasikatan na din kahit papaano. Kasi hindi naman sobrang dami ang mga tao na meron ng 100,000 followers pataas. Kung kaya may kaunting nalalaman na din ako tungkol dyan. Ibabahagi ko lang kung ano ang mga ginawa ko at ano yung mga nakita kong gumagana para nga sumikat. Simple lang ang ginawa ko. Nag-share ako ng mga videos tungkol sa mga kaalaman ko na gusto ko din i-share. Tapos interesante ang mga topic na yan para sa mga tao. Napansin ko ang pinaka-interesante or interesting nga para sa mga tao yung tungkol nga sa kulam, sa barang, or kahit anong mga bagay na spiritual kasi spiritual yung pinaka-focus ng channel ko. Tapos may purpose na pangkalahatang self-improvement papuntang langit pero spiritual pa rin, di ba? Pero nadamay na din yung ibang bagay. Nag-focus ako dun sa kaalaman ko tapos palagi lang ako nag-post. Hindi ko alam kung alin yung sisikat. Post lang ako ng post. Tapos sinuwerte lang ako nung isang araw yung video ko tungkol sa kulam, yung pinakauna. At wala nga akong ginawa kundi magsalita tapos yung background ko ay isang pinto. Nakaputing t-shirt lang ako at wala pang akong green screen sa nakikita nyo sa likod. Nagsasalita lang ako tungkol sa kung ano ang kulam at paano makadepensa nito. Bigla na lang kumalat ito sa buong Facebook. Nagsimula ako na mga 0 followers yan, mga 2022. So yung kulam video ko pala, I think is 2022 din. Bigla na lang siyang sumikat at dahil doon ay naging libo-libo na din yung followers ko. Pero nagsimula ako na halos wala ng followers. Post lang ako ng post, hindi ko alam kung kailan ako sisikat. Hindi ko rin alam kung sisikat talaga ako. Dito naman kasi sa social media na isang laro din na ginagawa natin ay wala tayong kasiguruhan sa kung ano talaga yung mangyayari doon sa mga page natin. Kaya nga maraming tao ay may mga malaking ambisyon na sumikat sila pero napuputol ang mga yan dahil nga ay kapag nagsikap sila ng ilang buwan o ilang taon ay walang nangyayari at hindi na sila nagpo-post. Nadi-discourage sila. Ako kasi inisip ko mag-post ako dito kahit na sumikat ako, hindi. Yun yung mindset ko. Kaya nga nakatulong yun para swertehin ako. Kasi hindi ako nag-iisip kung kailan ako sisikat. Post lang ako ng post sa kung ano yung kaalaman ko at sa tingin ko na magiging interesante or mga mahalaga para sa mga tao. Kasi nakita ko na, okay, baka may mga tao na gusto nilang malaman kung ano yung kulam at paano makadepensa dito. Entertaining din kasi para sa mga tao, di ba? Yung mga misteryo, kababalaghan. Kaya inisip ko na yun yung nakadagdag nga sa kung paano nga ako sumikat dito. Tapos yung style ko dun sa video na yon na nakita ko ay wala akong mga pause, wala akong mga paghinga. Kumbaga tuloy-tuloy yung mga salit. Kaya nga nag-cut na ako dun sa mga panahon na wala akong sinasabi. Kasi parang yun yung nagustuhan ng mga tao. At totoo nga kasi mas engaging, di ba? Mas entertaining talaga. Hindi kasi nakakabagot kapag halimbawa tuloy-tuloy nga yung pagsasalita natin. Kaya yun yung ginagawa ko na sa mga video ko simula nun. Nag-iisip lang ako talaga sa kung ano yung topic na palagi ko magugustuhan ng mga tao at gusto nilang matutunan talaga. Tapos itetesting ko kung dumami yung mga tao na maiinteresado dyan, ay gagawa pa ako ng kaugnay na video doon sa same topic na hindi naman exactly the same ha. Parang iibahin ko naman yung paraan ng pagtalakay dito or may ibang aspeto naman ako na pag-uusapan na hindi ko pa napag-usapan. Ang pinaka-ugat nito ay gagawa tayo ng bagay na hindi pa ginagawa masyado ng iba or hindi talaga ginagawa pa ng iba. Or kahit na ginawa na ng iba ay gagawa tayo ng sarili nating version or twist para sa atin na talaga yung bagay na yon. Hindi ko sinasabi na magkaroon kayo ng mga copyright infringement na magnanakaw kayo ng content ng iba. Hindi. Kukuha kayo ng inspirasyon sa ibang tao, okay lang din yon. Pero importante ay gagawa kayo ng sarili nyong pag-input dyan. I-share nyo yung sarili nyong opinion. Ibahagi nyo sa sarili nyong style. Lahat ng mga payo na binibigay ko dito ay kung ano yung ginawa ko sa sarili ko na maaaring gumana din para sa inyo. Pero ako kasi ay nabigyan talaga ako ng swerte mula sa mga puting engkanto dahil nga binigyan nila ako ng enerhiya dahil sa kabanalan ko. So kung tungkol sa spiritual ang pag-uusapan natin, yung patuloy natin sa pagiging banal na tao ay nagbibigay sa swerte sa buhay natin. So kasama na din dito yung swerte na sisikat tayo dahil nga meron tayong taglay na parang kagwapuhan o kagandahan dahil nga doon sa ginagawa natin na patuloy na pagsakripisyo at pag-iwas sa mga bisyo. Ginagawa natin yung tama, iniiwasan yung mali. Napaka-basic
pakinggan, di ba? Pero yun talaga yung ginawa ko at kaya nga binibigyan ako ng mga kapangyarihan, kaya nga nakakagawa ako ng mga milagro. Yung pagritual para paggalingin yung mga tao, paghiwalayin yung mga kabit, tanggalin yung mga malas at kabiguan sa buhay, at yung pagpapalabas nga ng mga perlas ng kapangyarihan at pagturo sa mga sakop ko na makapalabas din ng mga perlas ng kapangyarihan kahit nasaan sila basta buo yung pagtiwala nila. So isa pa yon, yung mga ginagawa ko kasi halimbawa yung pagpapameditate tapos pagpapalabas ng perlas ng kapangyarihan at pagpapagaling sa mga sakit ay isa pang angking talino or talento na nakuha ko at binabahagi ko sa mga tao bilang isang serbisyo. Ito yung tinatawag nga rin na unique selling point, yung kakaiba para sa akin, yung kakaiba sa akin na nakakabigay nga ng value sa mga tao. At yun nga yung mga binabahagi kong content dito para sa inyo. So ito yung sinasabi ko na paano sumikat doon sa, actually, kung paano ako sumikat. Pero may makukuha din kayong lessons dito sa mga sinasabi ko. Kahit hindi direktang spiritual na content ang ginagawa ninyo. Yung patuloy kong nag-post ako sa kung ano yung kakayahan, kaalaman ko at nakikita ko na mai-interest ang mga tao at hindi ako tumigil noon kahit wala pang nakakakita sa mga videos ko. Yan ang nagbigay sa akin ng swerte sa katagalan ng panahon. Hindi naman talaga natin sigurado kung magtatagumpay tayo o hindi, pero kailangan lang natin palagi mag-try, tapos palagi tayong mag-improve. Katulad na makikita nyo sa mga videos ko mula sa una tapos hanggang sa ngayon, marami akong mga in-improve na mga bagay na dahan-dahan makikita nyo nag-evolve yung mga videos ko. So yung palagi tayong nag-i-improve, meron talaga tayong makukuhang resulta dyan na kahit na hindi masyado mabilis pa, at least sa unang panahon, ay meron na tayong makukuha na improvement sa dadami yung followers natin, tapos gaganda yung mga feedback ng mga tao sa mga videos natin. Kasama na din dito pati yung scripting at pati yung pagsasalita natin, pagpapaliwanag natin, yung style natin sa pagpahayag sa mga tao. Ang style natin sa pagpresenta ng mga content. Tapos palagi tayong mag-iisip ng kung ano pa yung hindi natin na isasabi sa mga tao para mabigyan sila ng kaalaman na mula sa atin talaga na hindi nila makukuha mula sa iba. Or kung makuha man nila mula sa iba ay hindi sa parehong style na binigay natin sa kanila. Ang pinaka magandang gawin para sa atin na mapapanatili natin ang paggawa ng content ay kung ano yung natural na magagawa natin. So halimbawa martial artist ka, edi makipagsapakan ka or magpakita ka ng training videos mo. Tapos kung carpentero ka, ipapakita mo kung paano ka gumagawa ng iba-iba mong mga magagandang gawain. Yung mga obra maestra mo na nag-uukit ka. Tapos pino yung mga pagkakagawa mo. Ang para sa akin, yung nakita ko na talento ko ay magsalita tungkol nga sa mga spiritual at gawin yung mga ritual na yon. Kaya yun lang talaga yung focus ko. Kaya nakikita nyo, karamihan ng mga video ko ay nagsasalita ako sa harap ng camera, tapos may background gayon, may topic tungkol sa mga spiritual na bagay. Alam nyo, may ibang paraan naman na sumikat tayo. Pwede tayong maghubad o gumawa tayo ng mga kalokohan. Kung gusto nyong maging ganyan yung pagkakakilala ng mga tao sa inyo, ay nasa sa inyo na yon. Pero ako hindi ko ire-recommenda yan. Ang maganda yung gawin natin yung mga disenteng paraan na hindi natin ikakahiya ang ating mga sarili. So ako, okay na ako na makilala ko sa isang spiritual na tao na nagsasalita nga tungkol sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. At yun ang purpose ko at yung dahilan din na babalik yung mga viewers dito sa channel ko na ito. At yan ang gift or ambag ko, contribution ko dito sa mundo ng tao. Sana nakatulong sa inyo ito na binabahagi ko tungkol nga sa kung paano sumikat. Ito yung nangyari sa akin at yun yung mga lessons na maibabahagi ko sa inyo. Para matulungan ka kapatid ay gumawa ako ng free gabay sa kasikatan. I-click mo ang link sa post description, ibibigay ko yung mga detalye na pinag-usapan natin dito at kung paano nga ba yung strategy at yung purpose sa ating pagsikat dito sa mundo ng tao. Parang hindi ko nga nasabi sa inyo kung ano talaga yung purpose nung sisikat tayo, pero isa-summarize ko nga dito. Binibigyan tayo ng pagkakataon na sumikat dito para mabigay natin ang liwanag. Katulad ng isang liwanag ay pinapasikat para lahat ay makakita ng maayos, lahat tayo ay may angking talino o talento na maibabahagi, hindi man sa sobrang daming tao, ay kahit kaunting tao lang ang makakaabot or makakaalam doon sa mga meron tayo, ay nakabahagi na din tayo ng liwanag na makakatanglaw dahil sa kaalaman at kakayahan na meron tayo. Ang kasikatan ng liwanag natin ay para makatulong na mas maging maliwanag ang mundo natin. Maraming salamat po mga kapatid. Click mo ang link sa post description para sa free gabay sa kasikatan. God bless.